Sabi nila, ang pag-ibig ay parang palengke. Maingay, magulo, puno ng tawaran at siksikan. Pero kung marunong kang tumingin sa gitna ng gulo, makakahanap ka ng isang ngiti na hindi mo matatawaran. Isang simpleng tingin, isang abot ng gulay, at bago mo pa malaman, may pusong tumibok sa likod ng kariton. Ako si Ellie, at ang kwento ko nagsimula sa isang umagang walang kape pero may saging. At siya ang nag-abot nun. Ang amoy ng bagong katay na isda sumisingaw sa hangin. May sigaw ng tindera sa kanan, tawanan sa kaliwa. Ako, tahimik lang sa pwesto ko. Tindang gulay, mga kamatis, repolyo, at kung minsan, palusot kong tanim. Kahit alam kong galing lang din sa bagsakan. Tulad ng dati, halos araw-araw, paulit-ulit ang eksena. Ako si Ellie, simpleng tindero, tahimik, nakikipag-away sa presyo, tulad ng repolyo sa harap ko. Balot ako ng maraming layers, marami na ring sugat, pero nananatiling buo. At dumating siya. Sa gitna ng tawanan ng mga mamimili, may boses akong narinig na hindi pamilyar. Lumingon ako. Bagong muka, chinito, maputi. Bitbit ang isang kahon ng saging. Nakangiti sa mga tinderang masyadong halata ang paghanga. Magalang siya, malambing magsalita. Napansin kong lumapit siya sa tapat ng pwesto ko at nilapag ang ilang supot ng prutas. Tapos sabi niya, "Okay lang bang makipatong sa mesa mo? Saglit lang, boss." Wika niya, sabay kindat. First time kong tinawag ng ganun. Ewan ko ba? Parang may kakaiba sa ngiting yun. Hindi pilit, pero may laman. Napatingin ako sa kanya. Tapos, sa mga saging niya. Tapos sa kanya ulit. At eto nagpakilala ako. Ako si Ellie. Ako nga pala si Jim. Sabay abot niya ng kamay niya. Mainit ang palad niya. Mabango siya. Ang layo sa amoy ng palengke. At mula noon, araw-araw na siyang nandun sa tabi ko. Sa gilid ng tindang talong at ampalaya. Nakangiti. Madaldal. Wala kaibigan. Kung minsan, inaabutan pa ako ng suman at kape. Wala akong hinihingi pero siya, laging may inaalok. May araw na tinutulungan niya akong buhatin yung mga bayong ko. May araw na nagkukwento siya tungkol sa lola niyang may sakit at kung paano siya napadpad sa Maynila para tumulong sa pamilya. Galing pala siya sa probinsya. At ako yung tipong hindi agad bumibigay sa kwento. Pero sa kanya, bakit parang unti-unti akong natutunaw. Isang gabi sa palengke. Salamat sa tulong kanina, Jean. Sabi ko.
habang inaayos ang natitirang gulay. Tapos tumawa siya. Sabi niya, "Wala yung boss. Basta ikaw, sagot kita." Napatigil ako. Tumingin siya sa akin tapos diretso lang yung tingin niya na walang halong biro. Tapos sabi niya, "Alam mo Ellie, sa dami ng tao dito sa palengke, ikaw lang yung gusto kong balikan bukas." Hindi ako nakasagot, pero sa loob ko may ingay na hindi kayang patunayan ng palengke. Minsan pala may mga damdaming hindi mo kailangang tawaran. Kahit simpleng ngiti o pag-abot ng gulay, kapag gusto ng puso mo na ang humawak, hindi mo na kayang bitiwan. Hindi lahat ng pagkahulog ay masakit. Minsan, sa gitna ng pawis at pangkaraniwang araw, may dahan-dahang pagbagsak na hindi mo na pala gustong pigilan. Yung hindi mo napapansin, unti-unti ka nang napapalapit. At sa isang tao lang na hindi mo naman hinanap, pero kusang dumating. Simula nung araw na yon, naging parte na si Jean ng araw-araw ko. Hindi lang siya basta katabing tindero ng prutas. Siya na yung dahilan kung bakit ako mas maagang gumigising. Siya na yung tanong sa isip ko pag tahimik na ang gabi. "May ipasok ka bukas?" tanong niya minsan habang inaayos ang saging. "Wala naman," sagot ko. Gusto mong samahan ako sa Divisoria? Kukuha ako ng bagong stock. Baka gusto mong tumingin ng ibang supplier para sa mga gulay mo." Wika niya. Napa-oo ako kahit ayoko sa mataong lugar. At habang nasa biyahe sakay ng jeep, tahimik kami nung una, siksikan, mainit. Pero hindi ko na alintana kasi nakadikit na yung braso ko sa kanya eh. Naamoy ko yung pabango niyang matamis pero hindi matapang. Parang siya, malapit pero hindi nakakasuya. "Ellie, okay ka lang?" bulong niya sa akin. Tumango lang ako. Tapos bigla niyang hinawakan yung bewang ko para protektahan siguro mula sa siksikan. Pero sa loob ko, ibang klaseng gulo ang naramdaman ko. Nag-init yung bato ko, kinabahan ako, kinilig, pero hindi ako matras. At sa pag-uwi galing Divisoria, "Nag-enjoy ka ba?" tanong niya. Tapos ang sagot ko, "Oo, nag-enjoy ako." Napangiti siya. Tapos sabi pa niya, "Buti na lang kasi gusto ko sanang mas makilala ka pa." Napatingin ako sa kanya, diretso sa mata, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong may nagsisimulang mabuo sa pagitan namin. Hindi pa man malinaw pero malinaw na may tayo kahit wala pang salita. Sa paglalakbay ng dalawang estranghero, may sandaling hindi mo kailangan ng mapa. Dahil ang direksyon, kusa na lang sinusundan ng puso. Sa pagitan ng saging at gulay, may panibagong simula. May mga damdaming hindi kailangan ng salita. Isang tingin lang, isang buntong hininga, sapat na para maintindihan. At kung ang puso mo ay marunong makiramdam, kahit sa pagitan ng katahimikan,
May tinig itong kayang marinig at mahalin. Simula nung sumama ako kay Jean sa Divisoria, nag-iba yung daloy ng mga araw ko. Hindi na lang siya kasama sa trabaho, naging kasama ko na rin siya sa kwento ko. Isang hapon, pagkatapos namin sa palengke, umuulan ng malakas. Biglang bumuhos ang ulan habang nasa tapat kami ng tindahan. Wala kaming payong. Nagtatawanan ng mga tao habang nag-uunhan sa pagtakbo. Kami, naghihintay na tumigil ang ulan habang nakasilong sa ilalim ng tarapal. Wala ka bang uuwian? Tanong niya. Meron. Pero mas gusto kong dito lang muna. Sagot ko naman. Naging tahimik, ramdam ang ulan. Ramdam din ang init ng kamay niyang biglang dumampi sa kamay ko. Hindi ko inalis. Hindi ko rin tiningnan. Kasi alam kong kung titingnan ko siya, baka makita niya ng buo ang damdamin kong pilit kong itinatago. At bigla siyang nagsalita. Tinawag yung pangalan ko. Ellie. Napalingon ako. At doon ko nakita ang mga mata niyang puno ng pag-aalala o pagnanasa o pareho. May gusto akong sabihin. Bulong niya. Tumango ako. Hindi ako nakapagsalita. Pwede bang huwag ka nang lumayo? Wika niya. Hindi iyon tanong na kailangan ng lohika. Hindi iyon pangungusap na kailangan ng paliwanag. Kundi isang damdamin na ako mismo. Matagal ko nang nararamdaman pero hindi ko lang pinapangalanan. At sa gitna ng ulan sa palengke, sa ilalim ng trapal at putik, ngumiti ako. At doon sa pagitan ng ingay ng ulan at katahimikan ng gabi, nahulog ako. Hindi sa lupa, kundi sa kanya. Minsan ang ngiti ay hindi lang kasiyahan. Ito'y lihim na pag-amin, isang pahiwatig, isang sana na hindi masabi. At kapag naramdaman mong may halong lungkot ang saya sa mga mata niya, baka nga, pareho kayong may itinatagong damdamin. Isang umagang malamig, tahimik ang palengke. Bihira ang araw na walang gaanong mamimili. Pero mas bihira ang umaga na parang hindi ko na kayang itago yung nararamdaman ko. Si Jean, gaya ng dati. May bitbit pa din na pandesal at mainit na tsokolate. Para sa'yo, Ellie. Wika niya. Hindi ko kayang simulan ng araw na hindi kita nakikitang ngumingiti. Wika pa niya sabay abot ng tinapay. Hindi ko alam kung ako lang pero may bigat sa bawat likod ng mga salita niya. Parang gusto niya akong sabihan ng mas malalim pero natatakot siyang hindi ko matanggap. Sa likod ng palengke habang nagpapahinga sa mga upuang kahoy. Ellie, naranasan mo na bang itago ang isang bagay kahit natatakot kang baka mawala lahat kapag sinabi mo? Mahinang sabi niya. Tumango lang ako kasi totoo. Ako rin may itinatago. Yung damdamin ko. Kasi mahal ko siya pero pinipigilan ko. Dahil takot ako masira yung meron kami. At eto, tumingin siya sa akin.
Tapos sabi niya, Ellie, ako lang ba yung nakakaramdam? Hindi ko siya sinagot agad. Hinawakan ko lang yung kamay niya. At sa unang pagkakataon, ako na yung unang humawak. Ako yung lumapit. Sabi ko, hindi lang ikaw, Jean. Hindi lang ikaw. Tumulo yung luha niya. Tumingin siya sa akin na parang siya yung batang matagal nang naglalakad sa dilim at sa wakas, nakakita ng liwanag. Sa harap ng pwesto namin habang unti-unting dumadami ang tao. Walang halikan, walang yakapan, pero ramdam ko, buo na kami. May katahimikan sa pagitan naming dalawa pero puno ng pag-ibig ang espasyo sa pagitan ng aming mga mata. Hindi lahat ng pag-ibig kailangang isigaw. Minsan sapat ng isang tingin, isang hawak, isang bulong. Kung pareho kayong handang hawakan ng damdamin kahit walang kasiguruhan, yun ang simula ng totoong tayo. Ang pag-ibig ay hindi palaging engrande, hindi laging bulaklak, candlelight o serenada sa isang malalim ng bituin. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nandyan lang, sa karaniwang araw, sa paulit-ulit na tanong kung okay ka lang ba, sa pag-abot ng saging, sa sabayang pagbuhat ng bayong, at sa tahimik na pananatili kahit walang usapan. Isang buwan matapos ang huling pag-amin, si Jean, araw-araw pa rin siyang nandun, mas maaga pa sa akin. At minsan siya pa yung nag-aayos ng pwesto ko bago ako dumating. Pero ngayong araw, iba yung saya ko. Kasi hindi lang siya basta dumating. Dumating siya, bitbit ang isang supot ng pandesal, tsokolate, at isang sulat. Basahin mo mamaya, sabi niya. Sa likod ng palengke, binasa ko ang sulat. Ellie, simula nung araw na nakita kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi dahil sa tindang gulay mo o sa tahimik mong tindig, kundi sa paraan ng pananahimik mo na parang nagsisigaw ng damdamin pero pinipigil. Hindi kita minadali. Hindi ko rin sinubukang pilitin ng kahit ano sa pagitan natin. Pero salamat kasi hinayaan mo kong maging parte ng mundo mo. Ngayon, kung papayag ka, gusto kong araw-araw sabay tayong magtitinda, sabay tayong magluluto, sabay tayong umarap sa kahit anong ulan. Mahal kita, Ellie. Simple lang, pero totoo. Napaiyak ako. Hindi ako sanay sa sulat. Pero sa bawat salita, naramdaman kong hindi ako kailanman nagkulang. Dahil sa wakas may isang taong pumili sa akin. Hindi dahil kailangan niya ng katuwang, kundi dahil ako mismo ang gusto niyang makasama. Sa gitna ng palengke, habang magkatabi kami sa pwesto, sabay kami nag-aalok sa mga mamimili. Sabay kami tumatawa, sabay nagbabalot ng paninda. At kapag wala ng tao, saglit kami maghaharutan, magtitinginan,
mag-aabot ng kamay sa ilalim ng lamesa. Mga simpleng bagay pero puno ng pagmamahal. Hindi lahat ng pag-ibig makikita mo sa mga lugar na inaasahan mong romantiko. Minsan sa gitna ng putik, alinsangan, at tawaran. Doon mo makikita ang pinakatotoong damdamin. At kapag natagpuan mo na ang taong handang mahalin ka sa likod ng amoy ng sibuyas, sa pagod ng araw, sa gulo ng mundo, hawakan mo yan. Dahil ang pag-ibig, hindi kailangan ng engranding simula para magkaroon ng panghabang buhay na wakas. Ako si Ellie, at sa palengkeng ito, nahanap ko ang pagmamahal na hindi ko alam na hinihintay ko pala.